Ngayon ho, mga kababayan, umpisahan po muna natin itong talakayan natin, mga sino kaya dito, no? Dito muna tayo. Yung lagi pong binabanatan nila Inday Sara Duterte, ang hindi ko lang ho alam, mga bossing, kung bakit kumukulo ang dugo nila Inday Sara Duterte dito, mga kababayan, no? Kumukulo ang dugo nila dito kay Martin Romualdez po. Samantalang ito, lagi yung binabanatan na nila Sara Duterte, itong si Martin Romualdez, mga bossing. Lagi ho nilang sinasabi, may ambisyon na tumakbo sa pagka-presidente. Pero si ano naman po, House Speaker, wala naman po akong naririnig na ganyang dalihan. Hindi ko nga po narinig na nagsalita yan ni isang beses na tatakbo sa pagka-presidente. Meron sila Sara Duterte at si Manang Aimee. At ang kanila nga daw kanilang campaign manager ay si Robin Padilla pa nga daw ho, 'di ba mga kababayan? Sila yung laging ganoon. Siguro ho kaya laging binabanatan nila si Martin Romualdez, mga bossing, kasi nga hindi sila makaporma na agawin po ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Pangulo dahil po si Martin Romualdez, ayan, lagi pong nasa likod ng ating Pangulo. 2025 ushers in hope, unity for brighter future under PBBM. Di po ba? Sinisigurado na matatapos ng ating Pangulo ng maganda ang record bilang isang Pangulo. Kahit anong gawing paggigiba nung kampo ng mga DDS kay Pangulong Bongbong Marcos, mukhang malabo pong magiba, mga kababayan. Unang-una, tiwala ng taong bayan sa Pangulo. Meron silang mga survey na ipinapakalat na mataas daw po ang survey ni Inday Sara Duterte. Sagot naman po ng mga kapwa natin Pilipino, ang galing naman. Wala nang ginagawa kundi bumiyahe, ang taas pa ng survey. Nakakabilib naman. Samantalang ang ating Pangulo daw, mga bossing, bagsak daw po sa survey. 14% lang daw ho ang nakuha ng Pangulo. Akalain nyo ho yun? O di po ba? Isa pa, sa naalala ko, damay din tong si Martin Romualdez, mga bossing, sa gustong ipapatay ni Vice Presidente. Di po ba? Ano sabi ng ating Vice Presidente? Ako, naniniwala ho ako yung pagbabanta sa buhay ng tatlong tao, isa po yan sa dahilan kung bakit hindi mapagbibigyan yung interim release po ni dating Pangulong Duterte. Bakit po? Naku, nakakatakot itong mga ito. Unang-una, sinasabi ng mga prosecution na kapag pinakawalan natin to, delikado ang buhay ng mga witness, etc. ng mga kalaban nila. Di po ba? Iba-iba ang mga pinagsasasabi ng mga kampo na yan. Sasabihin ngayon ganito, sasabihin sa susunod iba. Baka paglabas ni dating Pangulong Duterte, biglang sabihin, illegal naman ang pagkaka-aresto sa akin doon, kaya hindi na namin i-honor yun. Importante, nakalabas na kami sa kanila. O, di ho ba, mga kababayan? Isa din ho ito, si Martin Romualdez, sa pinagbabantaan ng buhay ng Vice Presidente. Samantalang ho, ang ginagawa lang naman, sumuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Hanggat matapos yung kanyang termino. Hindi. Kasi nga naman, di ba, siya ang leader ng House. Inaakala siguro ni Madam VP na sa pangunguna ni Martin Romualdez yung pag-iimbestiga doon sa mga confidential funds. Di po ba? Tulong-tulong po ang mga congressman dyan para makuha po yung mga ebidensya. Para po makita yung mga ebidensya. Pero wala tayong magagawa. Yan ang pinag-iinitan nila. Di pagbigyan na lang ho natin, no? Pagbigyan na lang po natin yung paulit-ulit nilang sinasabi na tambalos-los daw po. Sabi ni Attorney Princess Abante, di bali na kaming tawaging tambalos-los. Wag lang kaming tawagin na magnanakaw sa kaban ng bayan. Masakit ho yun, mga bossing,
Masakit na restback po yun. Talagang nababack to you sila. Di ba? O ngayon, iwanan na muna natin yan. Alisin natin yan. Kumbaga, pang ano lang, appetizer lang ho natin yan, mga bossing eh. Ito pa, isa pang appetizer, mga bossing. Baka sabihin ninyo, naku, puro magagandang balita lang ang sinasabi o pinapakita ni Mark Ramos. Ito, napapansin po ni John Vic Remulla ng DILG na mahina talaga ang pasok ng turista sa ating bayan. No? Ang ating Pangulo ho, mga boss chief amo sir, patuloy na nagtatrabaho upang humikayat ng mga turista upang pumasok sa ating bayan. Nandiyan na nga po katulong si General Torre, yung paglalagay ng mga police visibility, etc., pagkakalat ng mga police visibility na ayaw ng Vice Presidente. Di po ba? Nagtaka ako kay Vice Presidente no? Pero mo pati yung pagkalat o paglagay ng pulis doon po sa kalsada, ayaw niya. Sabi ko, aba, parang ang ating Vice Presidente naman yata para lang ano tawag natin doon, makakontra lang ho. Di po ba? Lahat na po ginagawa ng ating Pangulo para po makahimok ng turista po sa ating bayan. Pero bakit ganun? Kulang pa din. Hindi ho kaya yung Department of Tourism ho, mga bossing, mali-mali ang ginagawa. Hindi alam yung ginagawa. Kulang yung ginagawa para talagang makapaghimok ng mga turista at pumasok sa ating bayan na iparamdam na safe sila sa ating bansa. Hindi po kaya yun ang may kakulangan? Di ba? Ano ba slogan ngayon ng Department of Tourism? No? Hindi kasi importante po sa isang bansa, mga bossing, na lumakas ang turismo din ho. No? Isa sa kagaya ho dito sa amin, mga kababayan. Kagaya ho dito sa amin, no? Pag bumagsak ang turista dito, pag bumagsak ang turismo dito, naku po, patay lahat ng negosyo. Isa po sa pinagkukuhanan ng kita ng bayan, mga bossing, ang pagpasok po ng turismo. Kaya kailangan siguro, kalampagin at katukin natin yung Department of Tourism mo. Na ano ba? Paano nyo ba ginagawa ang trabaho ninyo? No? Bakit parang wala kayong nahihimok na mga turista para pumasok? Wala atang slogan ngayon. Sabi ni BMB, Joel Depano. Sabi ni Shiro Kansaki, mahalaga ang turismo para may investment. Correct. Diba? Kung sino gustong sumali sa Serep sa Force o sa GC,